What do you also have to say about the video of Saldico? Marami nga nagsasabi na parang hindi ka paniwala kasi nga bakit gagawin ni PBBM yung insertion after the fact, no, kung kailan nasa bycam. Kayo po, nung napanood niyo po, no, na talagang may mga cliffhanger pa, abangan nyo, tatlong parte. What are your thoughts about that video? Siguro ilang punto lang. Unang-una sa lahat, expected na gagawin niya yan dahil syempre naiipit siya. Alam mo, meron tayong doktrina sa Korte Suprema na tinatawag na Doctrine of Human Experience. So kapag may ginawa kang isang bagay, ang pagtingin dyan ay ito ba ay naaayon sa ordinaryong experience o karanasan ng isang tao? Yung ikaw ay maipit at wala ka nang malulusutan. Because all pieces of evidence so far would point to him as a main culprit. Isa siya nasa taas siya ng food chain. So anong gagawin ng mama? Syempre, yan na lang ang gagawin niya. Kasi from a legal standpoint, hindi ko nakikita kung paano niya mailusot ang sarili niya because both object and testimonial evidence so far ay naipresent laban sa kanya. So kailangan niya talagang gumawa ng video. Now, whether or not it's credible is another matter. Unang-una yung usapin ng admissibility. Yung video na yan, testimonial evidence niya yan, hindi yan admissible unless kailangan magkaroon ng tinatawag na testimonial support. Ika nga, kailangan pumunta siya dito, mag-testify, and unless he would do that, walang probative value yung video. Ang tanong, paano kung gawin niyang under oath, mag-execute siya ng affidavit? Well, magandang mag-execute ng affidavit kasi nagkakaroon ng accountability. Mas credible ng kaunti dahil pwede ka makulong for perjury so kung hindi ka magsisinungaling basta-basta. Kaya lang, kahit mag-execute siya ng affidavit, kulang din yun, hindi din yun enough. Kasi kagaya ng video, kailangan ng testimonial support. Malinaw kasi yung rules Yung mga affidavit, yung mga video, yung mga picture, kahit meron niya na yan, hindi mo magagamit maliban na lang kung may testimonial support. Ibig sabihin may magtitestigo. Sino yung magtitestigo? Di yung taong may personal knowledge patungkol doon, siya yon. Ang tanong, is he actually willing to come here? From a legal standpoint, walang value yung kanyang allegations. They may not be used against the president. So kaya lang, from a political standpoint, malaking bagay yan kasi mga chismos at marites sa taong bayan na tingati sila. Di gagamitin yung kwento na yan kapag labang ka kay BBM, di ang daling conveniently sabihin na sabi ko na sa bandang uli, kanya rin babagsak ito, hindi ba? So, ganun lang natin tinitignan ito. May follow-up question lang ako, Attorney Ed. At face value, if you're just going to look at his video, the testimony that he made, no, face value, ako, there are two things that bothered me. Number one, parang he excluded himself. Parang sinabi niya na hindi siya tumanggap. Ang tinanggap lang niya para i-deliver kay PBBM or para kay dating House Speaker Martin Romualdez. That's one thing that bothered me. The second was that he admitted that there were insertions that were made. So isn't that also something, if you're just going to look at his testimony at face value, is that something also that can be used against him? Those two admissions? Well, assuming for the sake of argument na admissible yung kanyang mga sinabi, unang-una, yung mere denial is not enough kasi malinaw naman na sinasabi ng Korte Suprema at ng ating rules of court that a bare denial is not enough to extricate yourself from whatever mess you're in. Hindi porket sinabi mo hindi ikaw ang gumawa ay okay na yun. Particularly if pieces of evidence that have so far been presented would point to you as one of those responsible for this flood control mess, di ba? Kasi siya yung chairperson dati ng Appropriations Committee. Maraming mga ebidensyang nailabas na sa kanya nang galing yung insertions at pinark niya. Hindi lamang sa kanyang distrito, kundi sa distrito ng ibang mga kongresista may paalaman or wala. So yung kanyang denial na yon ay ay hindi makakatulong talaga sa kanya. Ngayon yung pangalawa namang, ano nga yung pangalawang sinasabi yung sabi niya? Umamin siya, no, na yung mga insertions, pero inutos lang daw po sa kanya ng unang-una, syempre, yung insertions naman, hindi na natin maikakaila kasi andyan yan, may records yan And as I said, hindi naman masama yung insertions per se. Ang masama lamang kung nagkaroon ng kickback, hindi ba? So may mga aligasyon siya na sinasabi niya kasi na totoong may insertions at ang nakinabang ay ang Pangulo, no? At si Speaker Romualdez, talagang hinatid niya nga yung pera, sabi niya, may pinakita pa siyang mga bag, hindi ba? Alam mo kasi yung picture na yon, yung kanyang testimonya na yon at saka yung bag na yon,
admissible as evidence yun. Assuming for the sake of argument at magtetestigo siya talaga. So yung mga kanyang sinabi na yun, syempre obviously admissible as evidence siya kasi relevant yun eh. Ang pinag-uusapan sinong may kasalanan, pwede niya naman talaga sabihin yan. Ang tanong lang yung issue ng weight or bigat, yung tinatawag na probative value, gaano ba kabigat ito? O kagaya halimbawa ng picture ng mga bag na yan. So medyo pwede mong gamitin niya pero kailangan makorroborate siya kasi pwedeng hinanay-hanay mo lang yung mga bag na yan. Pangalawa, assuming for the sake of argument na yung bag na yan talagang ginamit, may laman ng pera, hindi naman nakikita doon kung kanino dinala. Diba? Kung kanino inabot. Diba? So, maraming katanungan na magsasabi na medyo hindi mabigat yung ebidensya na yan. Kasi it would have been different kung halimbawa na may picture siya, may video siya na nagkakamayan pa sila ni Pangulo, inaabot yung pera or may picture man lamang. So, malaking bagay yon. Pangalawa, yung binabanggit niya na nag-usap sila, alam mo kasi sa batas, dalawang klase ng ebidensya, object and testimonial evidence. Yung testimonial evidence, yung sinabi mo lang. Now, pwede namang, enough naman yung sinabi mo lang kung credible. Kaya lang in this case kasi, dahil kulang pa ng magko-corroborate, sana meron siyang mga ebidensya, kung may screenshot man lang siya at mapapatotohanan niya na may usapan sila, di ba, na talaga nag-uusap sila kung ano mangyayari. And I'm pretty sure yung mga tao niya nagre-report sa kanya, baka nagte-text sa kanya yon, o boss, nadala ko na, nandito na. So yung mga ganung bagay, kulang pa yung ebidensyang ibinigay niya. So while yung mga pasabog niya ay hindi i-ignore, they in themselves may not actually be sufficient.